Dahil nga sa kakaaya ni Kuya Dandy na bumili ng burger, napasubo tuloy si ate manlibre ngayong araw. Huy! For the go ako dyan! Ang gusto nyo nga lang ay mag-enjoy yung kanyang anak, pero mukhang kami yata yung nag-e-enjoy dito ah. Kaya. Hello mga katamad, it's me, Bicolanang Tamad, laging sinasabi ng tamad, pero totoo naman. Pagkasabi nga ni ate na manlilibre siya ngayong araw, ay agad-agad na akong naggayak. Yung agad-agad na nga yun, munti ka nang mabad trip si ate. Sa sobrang tagal. Sobrang tuwang-tuwa nga kami dito. Ay, ako lang pala. Kasi makakalibre tayo ngayong araw. Hindi din pala, nagbayad din pala ako ng pamasahe namin. Yehey! Lolo mo doon. Mingaw ang lolo. Hindi mo kakaano pa pa bilyard. Ano sabi mo, te? Ano sabi mo, te? Ang Lenny kagaraganda. Tapos siya pa mong papalibre. Palibre lang tayo for today's video. Ganda-gandahan lang talaga ang ambag ko dito, be. Grabe yan. Tinintay pa namin magising si Dia. Mamaya di marinig ka. Yun nga ang pinakita ko kanina na dala-dala ko habang naglalakad. Yun ay ang fake nails na kinakabit ko ngayon. Yung tipong ganda-gandahan ka, kaya panindigan mo, be. Hindi ko na nga niya naisipan magkabit sa bahay kasi nga babiyahe pa kami. Mahirap na maiwan ng jeep. Kaya dito na lang sa jeep. Carry naman eh. Uy, carry yarn. Ito nga pala ang aktual na takbo ng jeep ngayon. Medyo mabagal talaga ang takbo kasi nga wala pang masyadong pasahero. Wala naman tayong no choice kasi nga wala naman tayong sasakyan. Kaya aabot talaga ng 1 hour and 30 minutes ang biyahe mo papuntang Daet or Bayan. Tapos minsan pag minalas-malas, medyo dadagdag yung oras. Kung bibilangin mo yung oras papunta at pauwi, halos 3 to 4 hours din ang biyahe kasi magta-tricycle ka pa. Kaya nakakatamad talaga magpadait. Ngayon lang kasi libre. Choosy pa ba tayo niyan, day? Sinama ko na nga din pala ito sa video para bumili ng tubig. Oh, kala nyo bibili ako ng madami. Tubig lang tayo, be. Ma-share ko nga lang pala, kaya pala nauna ako dito pumunta kasi nga may dinaanan pa ako sa school, bumili pa ako ng kailangan namin sa graduation. Tapos may dinaanan din sila. Kaya ang ending, ako yung nauna. Unahan yarn! Tapos itong anak ni ate, pinapakilala na namin kay Jollibee kasi para pag papunta kay Jollibee, di kasama din kami, di ba? Habang nag-order nga sa ate Danica ng burger sa Jollibee, ay ako naman ditong nagpapa-slow mo kay Kuya Dandy. O, sige, pak, kaya mo yan, te. Pagkatapos nga na ate Danica mag-order, ibinigay na sa akin tong number at saka itong pera. Halos 30 minutes na nga ako ditong naghihintay. Yun pala, kailangan mo pa magpila at magbayad sa counter. Ay, ang hirap maging taga-bundok. Naka-order na nga ako dito dati, kaso akala ko maghihintay na lang ako natatawagin pa ako. Ha? I-gets nyo na lang. Tinalang wala pang 2 minutes na bigay na sa akin kaagad yung order ko. Ay, ni ate pala, libre niya pala. Wala, bigyan na ako. Kasi burger lang naman. Kasi alam din, daming tao dun. Binigyan lang ako ng papel. Hindi naman sinabi kung saan pupunta. Bahala kayo dyan magkagulo. Ako dito kakain lang. Hayaan mo na, te. Ako dati naranasan ko din yan. Ang lakas-lakas ko pa magtanong sa waiter na, Miss, yung order ko po. Tapos nung tinignan yung number ko, ay, babayaran pa po yan sa counter, ma'am. Ay, okay po, thank you. Ay, sobrang bait. Nung dumating nga ako ay nagsisikainan na sila, naka-order na sila ng fries, pati yung halo-halo. Yung kay Kuya Dandy nga ay naka-order na siya ng kanyang kakainin, pero yung sa amin ni Mama ay wala pa, kasi nga hinihintay daw ako dumating. Kaya ito si Mama, sa sobrang gutom, inuna yung halo-halo bago yung kanin. Dumating na din nga pala yung pagkain namin, kaya tara, kain tayo. Gagawin kami sa pagkain. Siyab lang. Oh, kuya, wag ka muna magpa-cute. Bitbitin mo yung dala-dala ni Mama. Pagkatapos nga kumain, alam nyo na ang next destination. Dahil nga nauna si Ate Danica at ang anak niya na pumunta dito, ay sinundan na lang din namin. Hello, Savia! Hi for the vlog! Tcha! Ay, bumili nga ako dito ng token para painggitin si Savia na ako naglalaro. Siya hindi. Bleh. Ay, nang away.
Pinakuha ko na nga dito si Kuya Dandy kasi kating-kati na siya mag-basketball at ako kumuha na din para ibigay kay ate. Lagi nga siyang mintis sa pag-shoot dito kaya sabi ko ako na lang niya. Mas magaling ako sa'yo. Oh. Gusto mo turuan pa kita kung paano magpa-shoot eh. Ayun o, tatalon ka lang. Hiya. O ano, kaya nyo yan? Ako lang nakakagawa niyan. Ako lang nakakagawa niyan mag-edit. Pagkatapos ko nga mag-basketball, kahit mangalay-ngalay pa, ay tara, mag-claw machine tayo. Ano ba naman yan? Sayang. Hindi nga namin nakuha itong prize na to kasi nga tumalbog, tumama lang dun sa kanto. Madaya. Kaya ito, sinubukan ko ulit kunin, malay mo. Okay, next na naman tayo. Try natin to. Wata! Ay. At ito, sa Ate Danica na naman ang nag-try. Tumayo lang. Ano ginagawa mo? Lakas ng tama po. Pagkatapos nga maubos ang token namin ay nakinood na lang kami dito sa mga naglalaro. Kasi nakapagsaya na din kami at nainggit ko na din si Savia. Madami ka pa nga pwedeng laruin dito kaso kailangan mo talaga din ng madaming pera. Nung nakakain at nakapaglaro nga kami ay nag-aya na dito si Mama mag-uwi. Abay, ginawa ng tanghalian yung SM. Siya nga ang nakaisip nito kaya pagbibigyan ko. Huy, may nautulan naman ako. Naalala ko nga nun dahil laking probinsya ako at si Mama at Papa ay nagtatrabaho sa Maynila ay sobrang dalang nang talaga namin makapunta sa SM. Yung tipong kapag magwabakasyon lang kami sa Maynila, saka lang kami daan sa SM tapos maglalaro sa Tom's World ng One to Sawa. Syempre, bago maging happy ending, kailangan muna ng kontrabida, si Mama. Yung tipong larong-laro ka pa tapos mag-aaya na yung mama mo umuwi. Asan yung hustisya namin dun, be? Tapos di ka pa mabilhan ng laruan pero ito si Savia binibigyan na ayaw pa. Kung ako lang talaga inofera ng ganyan nung maliit ako talaga, lahat talaga yung kukunin ko. Tinry na nga lahat ni Ate Danica yung mga pwedeng ibigay kay Savia pero ayaw pa rin talaga. Ni hawakan nga, ayaw din hawakan eh. Kaya sabi ko, baka ito te, gusto niya to te, patry mo dali. Oh, ayan, gusto niya. Habang pauwi nga kami ay nangungulimlim na itong langit. Buti na lang hindi umulan. Doon lang sa bahay namin ha, pero dito sa daet hindi ko alam kung umulan o hindi. Bandang hapon na nga kami nakauwi kaya pagdating ko dito ay nagtulong na ako gumawa ng gravy. Struggle is real talaga dahil sa fake nails na to. Ang hirap itali ng plastic ay natatagalan ako, inaabot ng 1 minuto. Yan, deserve, katarayan kasi. Dahil nga sa maiksi ang plastic tapos natatagalan ako magtali, ito na lang gagamitin ko. Sigurado talaga akong taling-tali na to, sa laki ba naman na yan? Lintik na lang talaga ang walang ganti be. Pag itong plastic nga sa yelo ang gagamitin ko ay wala nang problema sa kuko ko na yan. Sobrang dali na lang yung itali, day. Okay, hanggang dito na lang ang aking video. Thank you for watching and kung nagustuhan mo tong video na to, please like, follow, and share mo na lang. Thank you. God bless. Goodbye mga day.